Tatakbo namang alkalde ng Iloilo City ang nadawit noon sa narcolist ng Duterte administration na si Jed Mabilog. Pati ang umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa naghain din ng kandidatura sa pagka-mayor sa Albuera, Leyte. Yan ang pampagising na balita ni Gary De Leon. Kasama ang kanyang mga kaalyado, nagtungo kanina sa tanggapan ng COMELEC ang umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa para maghain ng kanyang kandidatura sa pagka-alkalde ng Albuera, Leyte. Sinamahan din siya ng mga taga-suporta mula sa iba't ibang barangay. Anak si Kerwin ni dating Albuera Mayor Rolando Espinosa na napatay sa loob ng kulungan noong 2016. Idinawit noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mag-amang Espinosa sa iligal na droga sa Eastern Visayas. Nakasuhan noon si Kerwin dahil sa illegal drug trade pero naabsuelto. May kinakaharap pa siyang kaso kaugnay sa money laundering. At nitong Mayo, ipinag-utos naman ng Court of Appeals na muling buksan ang kaso ni Espinosa kaugnay ng illegal possession of dangerous drugs and firearms. Sa Iloilo City naman, susubukan muling tumakbong alkalde si dating Mayor Jed Patrick Mabilog. Posible niya makalaban si Mayor Jerry Treñas. Si Mabilog ang kasama rin noon sa narco-list ni dating Pangulong Duterte. Kasama siya sa mga iniimbestigahan ngayon ng Quad Committee ng Kamara tungkol sa madugong war on drugs. Yun na nga, babalik na ba? Maghari na ba ulit yung droga sa ating bansa, mga kababayan, dahil sa pagtakbo ng dalawang ito? Itong si Kerwin Espinosa ay talagang inamin mismo nitong si Kerwin Espinosa na drug lord sila ng kanyang ama. Yung napatay sa loob ng kulungan, si ano ba pangalan ng kanyang ama na napatay doon sa loob ng kulungan sa Albuera, Leyte, mga kababayan. Tapos ngayon, tatakbo na ito bilang mayor. Saan ba humugot ng kapal ang mukha ang mga ito, mga kababayan? Grabe ito, mga taga-suporta, yung kasakasama dyan sa paghain ng COC nitong si Kerwin Espinosa. Ano ba kayo? Mga bangag din ba kayo? Ito na, mga kababayan, ito na yung sinasabi ko na muli nang mag-ahari itong droga dito sa ating bansa. Nung panahon ni Pangulong Duterte, nagtatago ang mga ito. Tapos ngayon, tatakbo ng mga mayor sa kanilang mga lugar. Ito si Kerwin Espinosa, mga kababayan, hindi ko talaga maisip. Talagang, ano ba nangyari sa ating bansa? Napakatindi ng pangyayari ngayon. Yung droga, bumabalik na. Tapos, dagdagan pa nitong mga, sa panahon ni Pangulong Duterte, nagtatago. Jed Mabilog, kakabalik lang ng bansa. Nagpapapogi dyan sa Kongreso para sabihin na walang kasalanan. Sila na nga mismo ang nagsasabi ng mga kababayan. Sila na mismo ang nagsasabi dyan sa Kongreso. Kung wala ka namang tinatagong kasalanan, bakit ka? Wala ka namang kasalanan, bakit ka nagtatago? Ito si Jed Mabilog, nagtatago na napakatagal. Ibig sabihin, may kasalanan ito. Yan din yung sinasabi niyo kay, kahit sa Senado. Yan din yung sinasabi niyo kay Pastor Kibuloy. Tapos nila Atty. Harry Roque. Tapos ito ngayon si Jed Mabilog nagsasalita na wala siyang kasalanan, papaniwalaan niyo na kagad. Itong mga mga congressman na ito, mga bangag din ba kayo? Itong si Kerwin Espinosa, napakatindi ng kaso nito. Bakit napawalang sala? Ano ba? Ano bang mayroong batas tayo? Mayroong batas dito sa ating bansa. Pinaglulukon lang yung taong bayan. Isang malaking kalukuhan itong mga kababayan. Grabe ito. Ito nga, hindi ko na nga sana ito gagawa ng reaksyon, pero parang sa tingin ko parang lukuhan na talaga ito. Mag-aari na muli ang droga sa ating bansa ulit. Noong panahon ni Pangulong Duterte, hindi man naubos yung droga, hindi man naging malinis, pero malaking kabawasan ng droga sa panahon ni Pangulong Duterte. Dito sa amin sa probinsya ngayon, sa Bohol, kahit kapitbahay namin, kakilala ko, nahuli sa droga, milyon yung halaga. Malaki kalukuhan naman ito. Pantala, mainit din yung labanan sa Maynila, sa pagka-mayor. Itong si Yorme Isko Moreno ay tatakbo ulit na pagka-mayor ng Maynila. Kalaban nga yung dati niyang vice mayor si Hanny Lacuna. At ito yung matindi, talagang sinigaw o isinisigaw nitong si Mayor Lacuna na bawal ang taksil. Taksil na ba itong si Yorme Isko Moreno? Paano ba naging taksil ito? Paano naging taksil itong si Yorme? Palagay nyo, mga kababayan, naging taksil kaya ito sa Maynila?
Kasi nga nung si Yorme yung naging mayor sa Maynila, kabisado natin yan mga kababayan sa Maynila. Kasi diyan tayo namimili mayroon tayong pinagkukuhanan ng mga paninda diyan kasi may bike shop tayo sa Maynila noon. Tapos diyan ako bumibili, diyan sa may 168 at saka sa 999 sa mall na yan. Si Yorme Isko Moreno lang yung nakakalinis sa lugar na yan. Yung mga taga Maynila, yung mga pumupunta ng Maynila, alam yan. Alam nyo yung kung paano nilinis nitong si Yorme Isko Moreno yung Maynila, mga kababayan. Pero tinawag na taksil nitong si Mayor Lacuna, mga kababayan. Ito, panoorin natin ito. Tiwala si Manila City Mayor Hani Lacuna na muli itong mananalo sa pagkaalkalde sa lungsod sa taong 2025. Ito ay kasabay ng kanyang muling paghahain ng kandidatura sa ikatlong araw ng COC filing para sa 2025 midterm elections. Ang mga supporter ng Mayora hiling daw na hindi na makabalik sa pwesto ang dating mayor na si Isko Moreno Dumagoso. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Halos mapuno ang bahagi ng Heroes Park na ito sa Maynila ng mga supporter ni Mayor Hani Lacuna Pangan sa muli nitong paghahain ng kandidatura para sa pagka-alkalde sa 2025 elections, Huwebes ng umaga. Kasama ni Lacuna ang kanyang Vice Mayor na si Yul Servo na muli rin tatakbo. Ang dalawa ay mula sa political party na Asenso Manileño. Ako po ang incumbent mayor, marami pa ho kaming ginagawa ni Vice Mayor Yul. So, dapat naman po talaga pagpatuloy namin yung aming ginagawa. Kapag ho kasi nag-iba ang administrasyon, ay baka po yung mga nasimulan na mga programa at proyekto ay hindi po matuloy. Sa election sa May 2025, posibleng magkaharap ni Lacuna ang artista at ang dating alkalde ng lungsod na si Isko Moreno Dumagoso bago siya nahalala. Yan ay kung tuluyang tatakbo din sa mayoral race Isko at tuluyang kakalabanin si Lacuna na kanyang dating vice-alkalde at kasamahan sa partido. Ayon sa Mayora, paulit-ulit na sinabi noon ni Isko na hindi na ito tatakbo sa pagka-mayor. Kaya pala isipan daw sa kanila kung bakit kailangan itong muling tumakbo sa taong 2025. Si Heroes Park ay tutuloy ang naging kontrobersya na sigaw ng Mayora. Mayor, kanina po nagtipon-tipon kayo. Meron po kayong binabanggit na bawal po ang taksil, wala po magbabalik. May particular po ba tayo pinatutunguhan nito? Ay, wala naman po. Wala naman po. Yan po ay sigaw naman ng ating mga sumusuporta sa atin. Ini-echo lang po natin. Mayor, sinabi niyo before, you felt betrayed. Yes. Have you tried reaching out to Mayor Isko? We've talked once po, but we never talked again. Ano daw pong masasabi natin kung if ever po tatakbo rin po itong si Isko? Well, I wish him well. Good luck po sa kanya kung itutuloy niya po ang pagtakbo niya bilang alkalde. Tiwala daw ang Mayora na siya pa rin ang maluluklok sa pwesto. Sure win tayo for 2025. Definitely. Si Isko, ito naman ang naging sagot kay Lacuna. Peace be with you. Katulad ng sinabi ko sa inyo kahapon, babalik kami. Una, nakikiisa kami sa inyo. 10 ng aking mga kasama. Nandito si Colonel Ibay, Junior Ibay, Dr. Irma Alfonso, Ian Marcelieva, Jesus Tagapahato, si Bobby Hernani, si Congressman Ernix Junicio, at si Chichi Atiesa. Ang ginawa namin, kahapon talaga, gusto ko na kayong tulungan para makapabili na kayo ng inyong mga kakailangan. Kaya lamang, ayaw ko naman kayo magkagulo. Ayaw ko may maiwanan. Gusto ko lahat mabigyan.
Ngayon, marami naman sa inyo nakakakilala ng sistema namin. Hindi kailangan magtulakan. Kahit hanggang dulo ka ng walang hanggan, magkakaroon ka. Okay? So meron na kayong mga card. Tama? Para mabilis, simple lang to. Gaibi, vote. Gaibi, vote. Gaibi, vote. Wala nang requirements. Okay? Pero ang pakiusap ko lang, ipinagpapasalamat natin sa Diyos, walang nadisgrasya. Kaya dapat walang madisgrasya dito. Mahalin natin ang ating sarili, paalagaan natin ang bawat isa. Kahit umulan ngayon, sasamahan namin kayong umulan. Okay? Kaya ngayon, ang ginawa namin ni Chichi at Jessa, ni Congressman Ernix, ni Dr. Irma, ni Ian, ni Bobby, ni Ibay, at saka si Taga, at syempre, huwag niyo kakalimutan, tumangga rin yung anak ko. Kailangan niyo masuwangin? Pogi ba? Sino ba talaga dyan? O para kami dito sa grupo namin, mahal na mahal namin kayo. Pero bago tayo magsimula, meron lang akong pakiusap. Pwede ba palagpakan natin ang ating mga social welfare? Palagpakan natin ang ating barangay. Kasi kakaiba itong nangyari sa atin, marami. 1,990 families. Ganyan tayo karami. Kaya yun nasa likod yun nasa Courtly. Wala, hindi kailangan magmadali. Basta dala nyo lang yung ganito. Nay, pwede pa hilang, makisuyo lang. Wala kayong ibang kailangan, ito lang. Pag meron kayo nito, kahit nasa dulo kayo, hindi kayo mawawalan. Okay? Masaya na ba kayo? Huwag kayong malulungkot. Alam ko, mahirap yan. Bagyo, sunog. Ang importante, buo ang pamilya. Ang importante, buhay. Habang buhay, may pag-asa. Ang maganda dito, marami ang magbabot, maraming linya, kaya hindi kailangan magmadalian. Okay? O ganito, titingnan yung ticket, ang bawat isa sa inyo, tatanggap ng 5,000 pesos. Kasi ang gusto namin ni Congressman Ernix at ni Chief at Jessa, makapili kayo kagad ng mga bagay na nasunog sa bahay. Okay? So huwag kayo magmamadali Basta nakahanda kami para dito sa unahan hanggang sa dulo. Kaya dahan-dahan, pagbigay, bigay, uwi na. Bilang panguli, lagi kayong manalig sa Diyos. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. At pasalamatan din natin ang mga nagbigay ng tulong na iba pang tao. Bumalikan natin ito siya naman. Huwag kang bumalik. Huwag niyo munang intindihan yung eleksyon. Ang iniintindi muna namin, makapagbigay man lang ng konting pag-asa at ngiti sa inyo ngayong araw. Mahal na mahal ko kayo. I love you. Lalo-lalo na yung mga lolo at lola ko, mga senior citizen, I love you. O sige, mag-uumpisa na tayo. Wala magtutulakan. Dahan-dahan lang. Dire-diretso na katulong natin ang ating mga... Yun na sa panahon ni Yorme Isko Moreno dyan sa Maynila, talagang malinis. Nakikita nyo naman mga kababayan, sino ba yung nakakapunta ng Maynila? Grabe ang linis dyan, pati yung mga kanal, no? Nagsabay kasi itong si Pangulong Duterte, naging presidente si Pangulong Duterte, may kamay na bakal. Talagang pag inutos, talagang kasama yung tapang. Itong si Yorme Isko Moreno, talagang magaling din ito.
Nakikita ko, sino bang nakapaglinis dyan sa Divisoria? Dati pag ganitong buwan, yung mag-Biberna, yung mag-Pasko na, talagang di ka man lang halos makalakad dyan. Dahil sa sobrang dami ng tao sa kalsada. Yung mga nagtitinda sa kalsada, napakadami. Pero nung si Yorme ang umupo, nagulat ako. Ba't ang linis na? Pag nakamotor ka, may dala ka sasakyan, kahit na umikot ka, buong Divisoria, talagang wala nang mga nagtitinda dyan sa gilid. Yan dapat, ganun dapat ang naging mayor. Itong si Lacuna, ha, di ko lang masyado ng kabisado ngayon kasi nandito na tayo sa Bohol, pero sa palagay ko mas magaling pa itong si Yorme Isko Moreno. Kung hindi lang si Marcos ang naging katapat nito nung panahon ng eleksyon, dahil kay VP Sara Duterte. Ito yung susuportahan. Kaso nga lang, nakatapat kasi niya si Bangag, kaya doon tayo sumuporta dahil kay Inday Sara, mga kababayan. At yung, ito magandang labanan. Pero doon sa may Albuera Leyte at sa may Iloilo, itong si Jid Patrick Mabilog, at itong lalong-lalo na itong si Kerwin Espinosa, naku po, ano bang nangyari sa ating bansa? Isang laking kalukuhan, mga kababayan. Yun ang dito na lang muna, At bago tayo magtatapos, mag-shoutout lang ako kay Ma'am Berje Verhel de Dios ng Pulilan, Bulacan. Kay Ma'am Susan 786, kay Ma'am Edisa Borbi, shoutout sa inyo. Kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay Benjamin Tardo Bincio, shoutout Yubot. Both Duterte lineup. Tama yung sinabi mo, idol. Shoutout na rin kay Cicilet Lakihon. Number 1 kang Senador Marcolita. Marcolita, yes na yes, sabi ni Rocky Villarreal. Yun ang si Congressman Marcolita. Nagpaila ba ng kandidasya? Hintayin natin ako magpaila ng kandidasya ito si ng COC si Congressman Marcolita. Si Bato de la Rosa at saka si Bongo, Senator Bongo at saka si Philip Salvador ay nakapagpaila ng COC, mga kababayan. Yun na dito na lang muna. Once again, this is Ronde TV mo. Ingat tayong lahat. God bless.